Kamusta mga kaibigan ko? Hindi ko alam kung audio nito ay maniwanag, pero susubukan ko pa rin. Narito kayo sa aming bakuran at kung nakikita ninyo sa itaas ay ito yung ginawa ng kaibigan, kamag-anak namin na si Rod. Natapos last year ng late summer or early fall awning. Ito yung extension na pinagawa ni mother-in-law sa kanyang bahay dito sa aming bakuran. At masasabi ko na isa sa mga magagandang desisyon ng pamilya na ipagawa ito dahil may bubong na kami dito. At sinabi ko sa mga nauna kong video sa inyo, sa dami ng ilang daan ang video kong ginawa, that hindi ko na malaman kung saan papi yun. Sinabi ko na ang balak namin ngayong taon na ito ay mag-visit kami ng mga pamilya, kaibigan, at nagagawa naman namin yun, nagawa namin yun. Yan ang dahilan kung bakit pinagawa namin itong awning na hindi ito basta awning, ito ay matibay at hindi nakakalawang yung awning. Pinapakita ko ito sa inyo dahil ito yung kulog ng bakuran na sa pagkakaroon nyo someday ng sarili nyong bahay. Ako kasi yung nag-aayos dito sa buong paligid, buong kabahayan, loob at labas, ibig ibabaw, yung roof na nag-video na ako ng mga kailangan pag-fix ng mga bahay, pag magpapakumpuni o pagdadagdag para ma-improve. Ngayon may mga sa mga sabihin natin handyman ako dito, at nakakatipid kaming malaki sa aking mga in-laws. Nakakatipid sila sa pag-improve nga ng bahay nito kung sakali may problema, mapa-plumbing, at kung ano man ang kailangan ng bahay, lalo pat yung importanteng kailangan na hindi na mapapagpabukas, ay ako ang gumagawa. Sa mga bagay na hindi ko naman kayang gawin kasi limitado lang talaga tayo, professional na, insured, licensed, certified na tao ang pupunta dito para gumawa. Importante yon kung sakali mang hindi nyo na magawa sa pamamagitan ng DIY, homeowners, o kaibigan, kamag-anak na gagawa sa inyo. Kung kailangan na professional ang gumawa, gawin ninyo yun. Hindi kailangan i-risk ninyo na, for example, like electrician. Maaaring marunong kayo ng kaunti, pero hindi lahat alam nyo, lalo na yung code at yung gagawa. Kung sakaling magka-problema o sunog, hindi i-cover ng insurance ng bahay, insurance ng inyong bahay. Kaya yun yung mga bagay na kailangan ingatan. Pero ito nga gawa ni Rod, kaya kong gawin to, pero wala sa ganda dito yung gawa. Plus si Rod, yung kaibigan, kamag-anak namin, distant kamag-anak, pero kamag-anak pa rin regardless, ay nagawa niyo ng maayos to at alam niyo yung mga materialis na ginamit. Ano ba kailangan niyo, Lenny? Gusto ko hindi na kinakalawang. Boom, ito na. Ang kamahalan, lighter material pero matigas pa rin siya at maintenance free, almost maintenance free. Kaya gusto ko i-share sa inyo, sa pagkakaroon namin ito, nagkaroon kami ng even ngayon umuulan, kaya sinamantala ko to, umuulan, pero kasya comfortably ang 12 hanggang 15 tao dito, komportable dahil dala kaming full na lamesa at maraming mga upuan. Ngayong gabing to, mag-alas 5 na ng gabi, medyo may kadiliman na dahil dahan-dahan ng nasa mahigit kalahati na tayo ng summer, kaya naiksi na ang mga araw, ang liwanag. May konti kaming mga salo-salo dito ng pamilya dahil ang aking mother-in-law, sister-in-law, at brother-in-law at mga anak nila, mga pamangkin ko ay uuwi ng Pilipinas. Hindi ko lang binanggit to, matagal na yung plano, yung summer pa, nung spring pa, pero ngayon ko lang binablog. Kaya nag-decide si Mrs. Tina ngayong gabi nito, bukas lang kami ng lipad ng gabi, linggo ng hapon, alas 6. Ngayon ay
ngayon ay Sabado. At may video akong ginawa nga nito before this. Galing ako doon sa mga tinabasan ko ng damo. At yung isa ay gumawa ko ng video sa gardening. Dito kami kakain. Luto si Mrs. T ng masarap para salo-salo kami. Kung yung salo-salo namin ito hanggat magkita ulit kami sa inaman. Meron ditong galunggong, tilapia, mga sopas, wonton soup, at yung mga paborito nila mga pagkain. At marami pa. Kaya mapupuno itong hapagkainan. At mapupuno kami dito, magsasama-sama na naman at mag-share ng mga kwento. At hanggang makita muli kami. Kaya at alam ko ang kamahalan ng ticket, kaya hindi basta-basta nga pag-uwi. I thought siguro gusto kong gumawa ng video na yan, pero sabi ko marami pa ako siguro iba pang gagawin. I'm sure may iba pang mga nagba-vlog ng mga even yung mga kaibigan ko sa Alberta at sa Montreal at sa West Part, Northwest part ng Canada at Norte parte. And even dito sa Calacan, Toronto, yung mga tao na wala naman akong kakilala dito na gumagawa nun, alam ko. At kung interesado kayo, I'm sure madaling hanapin sila. Mahanap niyo muna sila bago ako dito Kaya isa pa, gusto kong samantalin sa pagkulan na to, gusto kong i-remind sa mga homeowners na ang mga posibilidad na maring mangyari kapag nagdagdag kayo ng mga ganito, mga bubong, isang bubong, gate, improvements sa inyong bahay, para siyang domino, may siyang reaction na nangyayari. And I'll show you what I mean. Papakita ko sa inyo ibig ko sabihin. May mga bagay na maring dagdagan yung trabaho dahil kung hindi, naapektuhan eh. For example, itong patak ng ulan, diretso doon. Kung wala itong bubong, ang patak, basa na ako dito dapat. Pero meron akong mga bato dito na ginawa, mga pavement, interlock, stone, interlock ang sawag namin. Yung mga bato na hindi sinalasan mo ng pantay, may coating tilt para yung tubig dumaloy, matikdan mo kung saan pupunta yung tubig. Palayo ng bahay, di ba? Meron akong video noon, pakihanap na lang. Yung importante yun sa kabahayan, ang tubig laging palayo sa bahay. So ito yung bahay, kailangan palayo. Okay? Papunta sa kapitbahay. At yung kapitbahay naman, papunta sa inyo. Kapitbahay nyo yan, papunta sa inyo ang tubig. Gagawin ng kapitbahay. Mangyari, mag-minutes kayo sa gitna. At yung gitna na yun, diretso sa kalsada. Importante yun. Kasi yun ay big deal talaga. Pero mas big deal dito yun. And I'll tell you why. Dahil may winter kami dito, ang tubig na nagiging yellow ay kapag malapit sa bahay nyo, hindi nakakatulong dahil naging yellow, nag-expand, tumataas ang mga flooring, ang ground. Yun ang dahilan kung bakit nasisira lagi mga kalsada dito, dahil inaayos sila every year, every 5 years or so. Dahil ang winter dito, pantay man ang asfalto ninyo o kung ano man ang semento ang ginawa nila, dahil sa winter yung mga yelo sa ilalim ng lupa nagiging yelo, yung mga tubig nagiging yelo sa ilalim ng lupa, at once na naging yelo yon, umi-expand yon, that means tumataas ang lupa. Kaya yung mga sinalasan yung bato, kung meron kayong walkway o even kalsada, kung pantay sila tumataas siya. Hindi nila nakikita sa mata nyo, pero pagdating ng spring, pagbaba nyo, hindi na siya pantay. Maring nakaganyan lang, at iba na napili nakaangat o nakatilt. Kaya yun ang dahilan kung bakit marami dito tuwing summer na construction. Spring pa lang may construction na mga ganun. Yun ang dahilan. Kaya never ending yun. Kaya isa yung sa mga dahilan kung bakit nagbabayad ng tax ang mga tao. Kasi mga magbuting dahilan. Kaya I'm not a fan of that. Sino naman hindi, di ba? Sino naman ang oo. Pero kailangan, di ba? Sige na, papakita ko sa inyo po kung ano yung lumalakas yung ulan. Ipapakita ko sa inyo.
Okay. Ito yung isa sa mga dahilan. Alam niyo yung bubog na yan, meron na kung alulod dito, ginawa para diretso dito ang tubig, diretso dyan, at dadalhin yan palabas. Pero dahil ito wala nang ang bubong, pag umuulan dito at minsan pag malakas ang ulan, nag-overshoot dito. That's okay, bihira lang naman yon. Hello, hello. Oh, talagang bagong gupit ha? Okay, sandali lang. Katulad dito, pag umuulan, yung tubig pumupunta dito, tapos diretso dito sa floor. And nagkakalat na dito ng tubig, lakas ng ulan. Ngayon, hi baby girl! Ano ka mga baby niya? God bless you. Go dry yourself. Everything's good? Yeah. Okay. Lovely flowers. Perfect here. Alright, let me just finish this. Okay, narito na yung pamilya. At si Juniorita galing sa downtown. Lakas ng ulan eh. Pumunta siya sa flower shop. Hinahayaan ko siya para matuto naman. Kaya kulhiyalan ng anak kong yun eh. Ngayon ito, pagbagsak niya dito, diretso nga doon. Kaya ito, gagawan ko nito, lalagyan ko ito ng kanal. Tatanggalin ko yung stone sa magkakaroon ng kanal, at instead na dalhin ang tubig papunta ron, mas maganda, mas malapit dito, dadalhin ko papunta dito hanggang sa kabilang side ng bahay. Okay, ito yung mga bagay na kailangan yung gawin para ma-improve lalo yung kapaligiran ninyo. Ito pang isa. Malakas yung ulan. Okay. Tila naman kahit konti. Okay. Ito ang malaki dito. Nakita ninyo yung tagiliran namin. Wow. Nagpupul na yung tubig dito. Kita ko sa inyo ha. Yan. Now, dati hindi ganyan yan. Yung sabi ko sa inyo, pag spring, pag winter, nag-expand ang lupa, lumulubog ang mga interlock. Kaya nagpapasin yung interlock na ginawa ko dito. Pantay pa rin siya, pero this time bumaba siya. Isang gano'n nangyayari kasi pina-waterproof namin itong bahay. At syempre, nung na-disturbing lupa, kahit anong tamper mo yan, bababa pa rin yan. Ang solusyon yan, tanggalin nyo yung bato, lagyan nyo ng screening o yung mga maliit na graba, at punuin nyo, ilagay mo sa tamang tamang level, at it should be okay. At it should be okay. Lalong mapipit-pit yun kasi dadagdagan nyo lalo. Ngayon, I'm not worried kasi ang rule nito, pag gagawa kayo, may 1 inch na mataas yan. At sloping pa rin yan, o bumaba siya. Ito kasi, nothing but graba yan. Itong ginawa ko dito ay isang pipe, 6-inch pipe. Ito, na nagdadala, na may, hindi siya perforated. It's yung dulo doon solid pipe. Pero ito ay, I forgot the thing. Ayan na. Alright. Ito yung si Bunsalita. Say hello. Alam niyo, madali ako ma-distract eh. Pero itong gagawin ko nga ay ang buong idea niyan, pumunta ang tubig diyan para pumasok, kasi graba lang to, papasok doon sa ginawa kong dito ay yung pipe ay siya na magdadala doon sa labas, malapit sa kalsada. Diretso actually sa hub din namin. Kaya yung aming neighbor dito, ganoon din dapat ang gagawin. Kaya natutuwa siya dito eh, dahil yung tubig na pupunta sa kanya, kailangan i-slope niya yon papunta sa amin dito, at magkikita kami sa gitna. Meron din dapat siya doon sa kabila, pero I don't think meron siya eh. Pero sabi ko sa kanya, that's okay, gumawa na ako para sa atin, dadala doon. Alright, kaya anong solusyon nito? Kung magkakaroon pa ako ng maraming oras, ito ay lilift ko, mga bato ilalagay ko, ihilera ko dito, at lalagyan ko ng screening, ang tawag ngayon, maliliit na mga pebbles, at para mapitipit siya. There's a good chance din na hindi ko ipabayaan ko yon the whole winter, at gawin ko yon sa next year 2025
spring or summer, para talagang summer ng spring, summer ng 2025, para talagang mapitpit siya lalo, para sa susunod sa next year na paglalagay ko ng mga bato, ihilera ko, ay properly tampered na siya, pit. Okay, yun lang. Come in, that's fine. Dito na yung mga pamilya, para tingnan yung aking pamangkin. Alright, don't worry, come in. Hindi ko pa yun na-record, that's fine. Talaga naman. I'm wearing socks and Crocs. Oh, that's the problem, Car. Here. Why don't you go to the front and then come here? I don't know. You know what? No. It's fine. Come I'm gonna take my Go around. Go inside. Yeah. socks. Go around or bring a boat. Alright, Kyle. You should start wearing boots now. Look at your tito. Wearing boots. I might as well. Okay, andito na lang muna. At nandito na yung pamilya. Okay. Kaibigan, padayan.